Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Miss din kita. Hindi ko alam, pero kusa na lang namutawi sa aking mga labi ang mga katagang iyon. Naramdaman ko ang pansamantalang tumigil sa paghalik sa Albert, pero nanatili pa rin ang mga kamay nitong nakahawak sa aking pisngi. Halos gusto ko na lamang magpalamon sa lupa sa uri ng pagtitig nito na para bang inarok maging kaloob-loobang bahagi ng aking pagkatao. Nasa sobrang lapit na mukha namin sa isa't isa ay halos maduling na ako. Anong sabi mo? Parang hindi pa rin makapaniwalang tanong nito sa akin. Oh good God, kunin mo na ako nauna. Paano ko ba sasagutin ang tanong niya kung gaano kalapit ang mukha niya sa akin? Kailangan ba kapag ganitong usapan, nakakandong ako sa kanya while may paghawak sa pisngi at ako'y nakapunyapit sa kanyang leeg? Yung hindi ko alam kung sasagot ba ako o kung tinutukoy ko yung naputol naming kissing scene. Ibinaling ko sa kabilang direksyon ng aking paningin dahil hindi ko kaya makipagsukatan ng tingin sa kanya. Pero mas lalo lamang niya akong idinikit sa kanya gamit ng isang kamay nito habang ang isa'y nanatiling nakahawak pa rin sa aking pisngi. Langga, ungot pa nito na tila naiinip na sa isasagot ko. Ano nga ulit yung sinabi mo? Napayuko ako na nagpupumilit pa siyang sagutin ang kanyang katanungan. I miss you too. Nahihiya kong sagot habang nakayukong kinukutkot ang aking mga daliri. Diyos ko, tanging reaksyon nito at mabilis akong niyakap ng mahigpit. Sobrang higpit na tila ayaw na akong pakawalan, kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na yakapin to pabalik. Sobrang saya ko langga, sobra. Wika pa nito at ilang saglit pa'y naramdaman kong nagpupuyog sa aking balikat. Napatingala ako upang pigilan ang pagmamalibis ng aking luha. Hindi ko alam, wala akong maalala pero pakiramdam ko, totoo ang lahat at ang mga eksenang to ay tila pinananabikan kong mangyari. Hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag, pero isinisigaw ng puso kong kakaibang emosyon. Emosyong hindi ko masabing bago ko lang naramdaman. I love you langga. Wika nito at hinarap ako. I love you sobra. Araw-araw kong pinagpapasalamat sa Diyos na nakilala kita. Ikaw ang babaeng bumuo sa akin. Ikaw ang nagpalasap ng sakit at pait kung paano magmahal. Pero sa'yo ko rin natagpuan at nalasap ang tamis at ang sarap ng umibig. Sobrang mahal na mahal kita. Kamamatay ko marahil kung sa ikalawang pagkakataon nawalay ka. Please langga, wag mo na akong iwan. Hindi ko nakakayanin. Pakiusap nito habang nakatunghay pa rin sa akin. Hawak pa rin ng kanyang mga kamay ang aking pisngi habang nakikipagtitigan. Hindi alintana ang mga luhang namamalibis sa kanyang mga pisngi. Parang sinaksak naman ng patalim ang aking puso hanggang nakikita kung paano umiiyak sa Albert. Sobrang swerte ko at may isang Albert Bemolte na umiiyak at nakikiusap na wag kong iwanan. Sobrang nakakataba ng puso bilang babae na may isang lalaking hindi mahihiyang ipakitang kahinaan nito. Sabi nila, kapag iniyakan ka ng lalaki, ibig sabihin sobrang seryoso niya sa'yo o sobrang special mo sa kanya. Hindi ko na napigilang umiyak nang hinarap ko si Albert. Tila may sariling utak ang aking mga kamay na dahan-dahang umangat patungo sa mga pisngi nito at kusang tinuyo ang kanyang mga luha. Albert, hindi ko alam paano ko sasabihin at papaliwanag. Kahit walang naalalang isipan ko, pero pakiramdam ko at dinidikta ng puso ko na mahalaga ka.
Hindi ko alam kung anong kwento nating dalawa, kung paano tayo nagsimula, at kung paano tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Pero iisa lang ang alam ko, kilala ka ng puso ko. Wika ko, habang patuloy pa rin sa pag-agos ang aking mga luha. He cupped my face and kissed my lips na agad kong tinugon. Wala na akong pakaalam sa mga sandaling yon. Tanging ang sarap at tamis na lamang ng halik na hatid ni Albert ang nasa isipan ko. Mas naging mapusok ang bawat galaw ng mga labi nito. Mas mapanghanap at mapangahas. Hindi ko na napigilang gayahin rin ang intensidad ng paghalik nito. Salamat lang ga. Anito, ngayong kasama ka na namin, gusto kong ayusin ang pamilya natin. Magsimula tayong muli. Ikaw, ako, sina Alexander at Alexandra. Wika nito. Ikaw yung babaeng isang suyap ko pa lamang noong dinala ka ni Neri sa bahay, ay agad akong tinamaan. Hindi ko alam, corny mong pakinggan, pero na love at first sight yata ako sa'yo. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Ikaw lang ang babaeng gusto ko magtataglay ng aking apelyido, ang magiging ina ng mga anak ko. Ilang taon man ang nakakalipas, ikaw at ikaw pa rin. You are my life, my air, my everything lang ga. Wika nito at sinimula na namang namnamin ng halik naming dalawa. Patuloy lang kami sa paghahalikan. Hindi alintana kung nasaan kami. May mga ngiti sa labing patuloy naming pinagsasaluhan ng sarap ng labi ng bawat isa. Sana makaalala na ako. Gusto kong bumalik na tayo sa dati. Wika ko at nakita ko kung paano napalunok na malalim sa Albert. May mga bagay bang komplikado sa nakaraan ko? Mabilis kong itinulak sa Albert at mabuti na lamang at hindi ito nasaktan. Mag-for-first base na sana ako. Iyamot pa nito ang sabi, halatang bitin na bitin ito. Heist. Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko ba na may kumatok dahil hindi natuloy ang cottage moment namin ni Albert na maaaring maging panibagong problema na naman, lalo na at wala pang kasiguraduhan ng lahat. Matapos ayusin ang sarili, ay agad kong tinungo ang pinto. Marahil ay ang dalawang bulilit na ito at gutom na kakalangoy. Ngunit gayon na lamang ang gulat at takot na aking naramdaman nang mapagsino ang taong nakangisi sa aming pintuan. Halos mawala ng kulay ang aking muka at mamugto ang aking hininga. Hindi. Halos hindi ako makagalaw sa presensyang bumulaga sa akin. Hindi ko maarok ang tamang salitang gagamitin sa pagsasalarawan ng aking nararamdaman ng mga oras na yon. Long time no see, Maureen? Wika nito na sa hindi ko maipaliwanag na rason ay tila tumayo ang aking mga balahibo. Nakakapangilabot ang hatid ng kanyang boses. Napahawak ako sa aking ulo nang maramdaman ang biglang pananakit nito habang nakatitig pa rin sa panauhing hindi makilala ng isipan ko. Pero ganoon na lamang ang pagkabog ng aking dibdib. Sino ka? Tanong ko na makabawi sa pagkabigla. Nakita ko ang panandaliang pagdaan ng pagkamanghang emosyon sa kanyang mga mata. Ngunit saglit lamang ibumalik tong muli sa malatigring pagtitig. Titig na naghahatid ng nakakapangilabot na pakiramdam. Hindi ko alam, pero hindi ko alam paano ipaliwanag ang kabang nararamdaman ko. Nakalimutan mo na nga palang mukhang to? Sagot nito sa paraang nanguuyam sabay turo sa sarili. Kung totoo ngang nakalimutan mo ko, pwes magpapakilala ko. Pero pwede bang papasukin mo muna ako? Wika nito na bahagya pa siyang binangga para makapasok sa cottage, pero agad akong hinarang nito. Huwag kang basta-basta papasok, lalo na kung walang pahintulot na may-ari. Mariin kong wika. Bastos na kung bastos. Anong karapatan nitong basta na lamang kakatok sa silid na may silid? At sisting biglang papasok na akala mo siyang umuokyo pa. Hinarap ako nito na may nanlilisik na mga mata. Pero wala na akong pakialam. Sinimulan niya, pero sasabayan ko siya. Hindi ko napaghandaan ang biglang paghablot nito sa akin.
Napaigik ako na maramdaman ng sakit at hapdi dahil sa mahaba nitong kuko na bumaon sa aking balat. Latching impactang to? Kamag-anak mo to ni Wolverine? Nangingit-ngit kong sambit habang pilit nilalabanan ng hapdi. Huwag kang bastos sa bisita mo, Maureen. Mariin itong wika habang hawak pa rin ng aking braso. Patalim ng patalim ang kanyang paraan ng pagtitig habang pahigpit ng pahigpit naman ang pagkakahawak niya sa braso ko. Sadya ngang nakalimutan mo na ako. Pwes, magpapakilala ko para maalala mo. At mas lalo pang diniinan ang pagkakahawak sa akin. Pakiramdam ko'y mapuputol ng aking braso anumang sandali. Ako si Cathy, ang babaeng unang minahal ng lalaking inagaw mo. Ako ang babaeng unang pinangakuan niya ng kasal. Ako ang babaeng kasabay niyang nangarap para buuin namin ng bukas. Tumigil to saglit, tinanggal ang pagkakahawak sa aking braso. Pero inagaw mo dahil isa kang... Malakas nitong sambit na may panggigigil kasabay ng pagdapo ng nakakahilong sampal sa aking pisngi. Halos tumabingi ang aking muka sa lakas ng pagkasampal nito. Hindi ko alam kung alin ang una kong dadaluhan. Ang braso kong halos pinutol na nito sa diin ng pagkakahawak. Iwang pisngi kong halos umikot sa 360 degrees dahil sa sinampal niyang pinadapo. Hindi pa ako nakakahuma sa pangyayari dahil halos natuod ako sa kinatatayuan. Hindi ako makagalaw sa bilis ng pangyayari. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang sunod-sunod na pagdapo ng mga palad nito sa aking pisngi. Sampal sa bunot, sipa at tadyak. Paulit-ulit. Maureen! Rinig ko pang pag-aalalang sigaw ni Albert. Cathy, what the hell are you doing here? Dumagongdong ang boses nitong tanong sa babae. Sa nanlalabong paningin, ay nakita ko kung paano sampalin ni Albert si Cathy. Napasinghap ako dahil sa nasaksihan. Kitang-kita ko rin ang paglitid ng mga ugat nito sa kanyang leeg. Ang pagdilim ng kanyang mukha na tanda lamang ng galit na nararamdaman nito. Hindi ka pa ba kontento sa ginawa mo sa kanya, ha? Nanggigigil na wika ni Albert. Hindi ako nakagalaw sa una dahil wala akong makitang bakas sa may kinalaman ka sa pagkawala niya. Pero ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Anong karapatan mong saktan na babaeng pinakamamahal ko? Nanlilisik ang mga matang tanong nito. Marahil kung sa ibang pagkakataon ikiligin na ako. Pero ngayon naramdam ko man ang marahang haplos sa puso ko na binitawan nitong salita. Ay pinili kong ignorahin at ituon ng aking atensyon sa pagbawi ng lakas. Masyado yata akong napuruhan ng bruhildang yon. Cathy raw ang pangalan. Ex nga siya, bakit nanggugulo pa? Minsan, hindi ko na rin maunawaan kung bakit ang daming mga exes na patuloy pa rin ginugulo yung mga dating partners sila. Kahit naman masaya na ito, hindi ba usong salitang move on sa ganoong tao? Alam mo yun? Dapat kapag nakita mo yung ex mong masaya na sa bago nilang kapareha, dapat matutunan natin maging masaya sa kanila. Hindi natin kailangan ipagsiksikan ng sarili natin para tanggapin tayong muli. Kasi hindi natin natuturuan ng puso natin kung sino ang dapat nitong itibok. Hindi mo na sila kinakailangan gustuhin dahil lang hindi ka ba nakaget over? Kahit ilang years ang nakalipas, huwag mong bigyan ng rason para iwasan ka niya. Kasi minsan ka rin niyang napasaya. Maaaring alaala na lamang ang masayang kahapon. Maaaring sariwain at alalahanin, pero hindi ang kapwa pagtibok ng inyong puso. Matuto tayong rumespeto sa relasyon ng sino mang magkarelasyon. Dahil inagaw ka ng babaeng yan. Sigaw ni Cathy at dinuro pa ako. Hindi ko alam ang iriri ako dahil hindi ko alam kung paano kami nagsimula ni Albert. Ganoon na ba ako kadesperada? Para manulot ang boyfriend ng iba? Kahit kailan, walang inagaw ang asawa ko sa iyo, Cathy. Tapos na tayo bago kami nagsimula. At huwag na huwag mong tatawagin ang asawa ko sa pangalang nagpapakilala ng pagkatao mo. Mariing wika ni Albert kay Cathy na ngayon ay mas lalong naging alboruto sa galit. Nagpupumiglas na to sa pagkakahawak ni Albert.
patuloy na sumisigaw ng kung ano-ano masasakit na salita para sa akin. Sa hindi na paghandaang sandali, ay mabilis itong dumaluhong muli sa akin at mabilis akong sinabunutang muli. Papatayin kitang malandi ka. Inagaw mong taong pinangarap ko makasama habang buhay. Sunod-sunod itong sigaw habang patuloy pa rin ang paghila sa aking buhok. Napaigig ako dahil pakiramdam ko anumang oras ay tila mawawalan na ako ng anin sa sobrang lakas ng paghila nito. Ramdam ko pa rin ang patuloy na pagkirot ng aking ulo. Hindi ko alam kung alin ang uunahin kong gawin. Ang labanan ng pananakit ni Cathy o ang tumakbo palabas para makahinga at makalanghap ng hangin dahil pakiramdam ko malalagutan na ako ng hininga sa ginagawa sa akin ng hindi makamove on na ex ng asawa ko. Tatayo na sana ako para lumaban kay Cathy nang bigla tong napalayo. Hinila na pala siya ni Albert na ngayon ay mas madilim at nakakatakot na ora. Stop it, Cathy! Will you? Nababaliw ka na ba talaga? Kaya ka umabot sa ganito? For goodness sake! It's been 8 years, Cathy! Pamilyado na ako. May asawa at mga anak na ako. Hindi ko alam kung saan parte pa ng salitang pamilyadong hindi mo maunawaan na hanggang ngayon patuloy mo pa rin kami ginugulo. Leave us alone. Leave us alone. Tumawa na malakas si Cathy na tila sinapian na kung anong elemento sa paraan ng paghalakhak nito. Leave you alone? Gago ka ba? Walang ibang babae para sa'yo, Albert, kundi ako lang. Ako lang. Dahil akin ka pa rin. Bakit hindi ka pa ba nakontento sa akin? Kaya ipinagpalit mo ako sa malanding yan? Ha? Ano bang hindi ko kayang ibigay na kaya niya? You want good lovemaking? You can get me anytime, anywhere. I'm all yours, Albert. Please, ako na lang. Akin ka na lang. We can start anew. Ipagpatuloy natin yung mga naudot nating plano sa ating dalawa. Please, Albert. Halos lumuhod na ito sa harapan ni Albert, na ngayon ay madilim pa rin ang orang nakatunghay sa kaharap. Nababaliw ka na nga, Cathy. Kahit kailan, hinding-hindi na magiging tayo. Palayain mo ng sarili mo sa akin at tantanan mo ng pamilya ko. Tantanan? Para ano? Habang masaya kayo magkapamilya? Ako'y nasa isang tabi na lumuluhang nakatunghay sa inyo na magkakasama. Pamilyang sa akin mo unang pinangarap, pero sa iba mo tinupad. Akin ka lang, Albert. Malakas na hiyaw nito, kasabay ng paghugot nito ng baril sa kulikuran nito, at agad tong itinutok sa akin na naghatid sa akin ng pangamba. Halos mawalan na ako ng hangin nang nasa ganoong pesto kami nang pumasok ang dalawang bata. Mommy! Daddy! Masayang sigaw nila habang tumatakbo palapit. Nasa gitna ng mga itong magsalita si Cathy. Oh! Nandito na palang bunga ng pangaagaw ng malanding babaeng yan. Pumili ka, Albert. Ipapaubaya mo sa akin si Albert o bubutasin kong ulo ng mga anak mo? Masakit man ang aking katawan dahil sa tinamong sampal at sa bunot ilang minuto lamang ang nakakaraan, ay pinilit kong tumayo. Wag na wag mong idadamay sa kabaliwan mong mga anak ko, Cathy. Magkakamatayan muna tayo bago mangyari yun. Buong tapang kong wika. Saktan na nitong lahat-lahat, wag lang ang mga anak ko. Si Albert naman ay pilit inaabot ang dalawang mga bata para maprotektahan. Mas tumilim pa lalo ang tingin nito sa akin at kitang-kita ko kung paano kahigpit at kadiin ang pagkakahawak nito ng trigger. Buo ang isipang pumatay. Pero hindi ako papayag na isa sa pamilya ko'y masaktan. Ni dulo ng buhok ng mga anak ko, ayoko mahawakan niya. Ako? Baliw? Paglilinaw pa nito, sabay turo sa sarili at sinabayan ng nakakatindig balahibong halakhak. Wala akong sinayang na sandali. Masakit man ang aking katawan, ay mabilis ko tong dinaluhong, kaya agad kaming nag-agawa ng armas. Hindi ko alam kung saan nakukumuha ng lakas, pero iisa lang ang nasa isipan ko, kaligtasan ng buong pamilya, lalo na ng aking mga anak. Pilit kong inaagaw mula sa kanya, pero mas lalo naman itong hinigpitan. Tumutok sa iba-ibang direksyon ng armas. Nakafocus ang atensyon ko sa pag-agaw ng armas
Nang bigla ko nitong tinuhod na siyang naging dahilan ng agad nitong pagtutok sa direksyon ng mga anak ko. Wala akong sinayang na oras at agad tumakbo sa direksyong tinutumbok ng balang pinakawalan nito. 3 tunog. 3 tunog na hudyat na katapusan ng lahat. Sa nanghihina at nanlalabong paningin, nagawa ko pa ring bigkasin ang mga salitang walang tuon kong itinatanggi. Mahal kita, Albert. Mahal na mahal kita, langga ko. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bahaging yon ng resort. Halos hindi ako makagalaw nang sa paglingon ko ay ang nakahandusay na katawan ni Maureen ang aking nasaksihan. Nanginginig ang aking buong kalamnan dahil sa ginawa ni Cathy. Halos umakyat lahat ng dugo ko sa katawan at pakiramdam ko ay sasabog na ako. Bumalik lamang ako sa wisyo nang tapikin ako ni Benji habang buhat-buhat sa Alexandra at hawak naman sa Alexander, habang si Cathy naman ay pinopososa na ng mga otoridad. Agad kong dinaluhan ng aking asawa na ngayon ay nahihirapan ng huminga. Langga, please, open your eyes. Damn it, Maureen. Wag kang magkakamaling pumikit at iwan kami. Please, Langga, wag kang bumitaw. Nagpapanik kong sambit. Hindi ko alam kung anong aking gagawin at sasabihin ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay nawalan na ako ng hanging lalanghapin at kinakapos na ako ng hininga. Ang lakas ng kabog ng aking dibdib doon sa kalagayan ni Maureen. Langga, please. Mahal na mahal kita. Lumaban ka para sa amin ng mga anak natin. Please listen to me. Patuloy kong pagsusumamo sa babaeng katawan ay nababalot na ng sariling dugo. Sinalo niya ang mga balang dapat inakupinterya sa mga anak ko. Naramdaman ko ang paghigpit niya ng kapit sa aking mga kamay at sa mahinang tinig narinig ko ang mga salitang 8 taon kong araw-araw pinapangarap marinig mula sa kanya. Mahal na mahal kita, Albert. Mahal na mahal kita. Kasabay ng mga huling kataga at ang pagluwag ng pagkakakapit nito sa akin. No, Maureen! Malakas kong sigaw, kasabay ng pagdating ng mga nagmamadaling doktor. Nakita ko ang pag-iling-iling ng mga doktora bago ako panawan ng ulirat. Hindi ko kinaya ang sakit. Hindi ko kinaya makitang tuluyan akong iwan na babaeng pinakamamahal ko. Hindi pa mayor na silid na nababalot ng puting disenyo ang kinamulatan ko. Pagbukas ng aking mga mata, sandali ko pang sinanay ang aking paningin sa liwanag na nagmumula sa bintana. Nasaan ako? Sir, mabuti't gising na kayo. Ani ng isang boses, kaya napakurap-kurap ako at iginalang paningin para hanapin ang pinagmula ng boses. Alanganin akong ngumiti sa lalaking nakaupo sa sofa sa gilid na bakas ang pag-aalala at kawalan ng tulog base na rin sa anyo nito. Maraming salamat, Benji. Natango na lamang isagot. Bigla kong naalalang mag-iina ko. Nasaan ang mga bata? Kamusta na si Maureen? Okay lang ba sila? Sunod-sunod kong tanong at nang akma kong babangon at agad akong pinigilan. Ligtas ang mga bata, sir. Si Mama Maureen naman po ay... Halos hindi ito makatingin sa akin. Sabihin mo sa akin kung anong lagay ng asawa ko. Hindi ko mapigilang pagtaasan ng boses. Sabihin mo sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at agad akong bumangon at agad tinungo ang pinto. Agad akong pinigilan ni Benji. Sir, hindi pa po kayo magaling. Ngunit sinamaan ko lamang to ng tingin na agad naman tong napayo ko. Nak ng pusang bakla, asawa kong pinag-uusapan dito. Uunahin ko pa bang sarili ko? Wala akong sinayang na sandali at agad akong pinuntahan ng information desk at tinanong ang numero ng silid ni Maureen at daig pa si The Flash na sumugod papasok. Akmang pipihitin ko ng seradura nang bumukas na rin ito ay iniluwang isang medyo may edad na babaeng nakasuot ng lab coat. Tumikim ako para agawin ang atensyon nito na agad naman itong nakuhang nais kong ipahiwatig. Mr. Belmonte, kano-ano niyo pang pasyenteng nasa loob? Usisa nito na bakas ang pagtataka.
Sino bang hindi magtataka na halos sabulin ko ng aking paghinga dahil sa layo ng tinakbo ko papunta ng silid? She's my wife. Walang paligoy-ligoy kong sagot na halos ikaluwa ng mata ng doktorang kaharap. She cleared her throat at biglang nagseryoso. Okay, dediretsuhin na kita, Mr. Belmonte. Hindi maganda ang lagay ng pasyente dahil 3 sa balang tumama sa dibdib ng inyong asawa. Seryosong wika nito habang matiim na nakatitig sa akin. Dahil sa narinig, ay agad ko tong hinawi para makapasok sa loob ng silid. Agad naman ako nitong pinigilan. Please calm down, Mr. Belmonte. Huminahon muna kayo. Dahil hindi makakabuti sa lagay ng inyong asawa kung magpapadalos-dalos kayo sa inyong mga kilos. Malumanay na wika ng doktor. Hindi ko alam kung ano ang tama kong iisipin sa mga sandaling yun. Kasi asawa ko yung nasa loob at nag-aagaw buhay. Ang sakit na hindi ko alam paano ipaliwanag. Ang lalim ng pagkirot ng aking puso dahil sa sitwasyon ni Maureen. Mr. Del Monte, dediretsuhin na kita sa kung anong kalagay ng iyong asawa. Seryosong wika nito habang hindi inaalis ang tingin sa aking mga mata. Nasa critical na kondisyon si Mrs. Belmonte at malaking posibilidad na maaaring makomatose ito. Pero pinapangako kong gagawin namin ang lahat ng aming magagawa para matiyak ang kanyang kaligtasan. Magpakatatag ka. Huwag mong kalimutang magdasal at humingi ng tulong sa Ama para sa kaligtasan ng iyong mahal na asawa. Manalig ka lang. Kumapit ka lang sa iyong pananampalataya. Alam kong hindi ka niya pababayaan. Huling mga salita nito bago nagpaalam dahil may aasikasuhin pa itong mga pasyente. Halos manikip ang aking dibdib sa prangkang pagsasawalat ng doktor sa kalagayan ni Maureen. Ang isiping maaari itong makomatose ay halos hindi ko nakayanin. Tinawagan ko na lamang si Benji para asikasuhin ng mga bata at tiyakin ang kanilang seguridad. Pagkatapos ay naglakad-lakad ako hanggang sa namalayan ko na lamang na pagpasok ako sa isang mini church ng hospital. Hindi ako madasaling tao, pero para sa asawa ko gagawin kong lahat-lahat. Inipon ko ang lahat ng hangin sa aking katawan at humingang malalim para kumuha ng lakas. Lumuhod ako at tumingin sa rebultong nasa aking harapan. Tiningnan ko tong mabuti habang unti-unting pinipikit ang mga mata. Lord, bakit? Bakit hinahayaan mong maranasan ng pamilya kong lahat ng to? Bakit hinahayaan mong masaktan kami ng ganito? Hindi pa ba sapat ang ilang taong nawali sa akin ng asawa at anak ko? Hindi pa ba sapat ang lahat ng mga hirap na pinagdaanan niya? Para muli na naman niyang maranasan ng ganitong mga pasakit? May nagawa ba kaming karumal-dumal para parusahan mo kami ng ganito? Ang dami pa naming pangarap. Bubuo pa kami ng mga bagong pangarap para sa isa't isa at sa aming pamilya. Masaya ka ba na nakikita mo kami naghihinagpis? Masaya ka ba na yung asawa ko aparato na lang ang dumudugtong sa buhay niya? Masaya ka bang makita ako miserable? Masaya ka na ba? May pusong labis na nadudurog dahil sa mga nangyari? Hindi ko alam. Hindi ko mapigilan ang sarili kong questionin ng Diyos kung bakit hinayaan niyang maranasan namin ng ganitong pagsubok at pasakit. Kinuha kong handkerchief at pinunasan ang mukha kong basang-basa na ng luha. Ni hindi ko nga maramdaman ang pag-agos nito. Dear God, please help me. Help me na kayanin kong lahat ng mga pagsubok na ito. Lahat gagawin ko para kay Maureen. Pakiusap, Panginoon. Iligtas mo siya. Iligtas mo ang asawa ko. Sobrang miss na siya ng mga anak ko. Save her. Sobrang kailangan siya ng mga anak niya. Kailangan ko siya. Sobrang mahal na mahal ko siya. Hindi ko na napagilang humagulhol habang nakaluhod. Wala akong pakaalam sa kung anong isipin ng mga taong nakakakita sa sitwasyon ko. Daddy? Boses ni Alexander ang nagpatigil sa aking pagninilay-nilay, kasabay ng pagyakap nito sa akin. Why you're crying, Daddy? Usisa ng bunso kong sa Alexandra, yumakap rin to kasama ng kanyang kuya. Mas lalo pa akong napahagulgol dahil sa presensya ng mga anak ko.
Sila ang lakas ko habang mahina pang asawa ko. Sila ang liwanag ko sa gitna ng dilim sa aking buhay ngayon. Sila ang dahilan kung bakit pinipili kong bumangon at lumaban. Sila ang dahilan kung bakit nandito pa rin ako sa kabila ng mga masalimuot na pangyayari. Hinigpitan ko palalo ang aking yakap sa kanila na kumukuha ng lakas para bumangon at magpatuloy. Mahal na mahal kayo ni Daddy. Palagi niyong tatandaan yan, ha? Wika ko sa dalawang batang nakayakap pa rin. Sobrang mahal na mahal kayo ni Daddy. Ipag-pray natin si Mommy na gumaling na para mabuo na tayo, para makumpleto na tayo. Opo, Daddy. Power hug. Halos makapanabay pa nilang sagot ay muling dinamba ko ng yakap na agad ko namang kinugon at ikinulong ang dalawang bunga ng aking pag-ibig sa una't huling babaeng bumihag ng puso ko. Muli akong tumingin sa harapan at umusal ng panalangin. Panginoon, pakiusap, iligtas mo ang aking asawa. Iligtas mo ang ina ng aking mga anak. Iligtas mo ang aking buhay at lahat.